Morning guys, early morning live, 6:26 sa amin guys, araw ng Huwebes. So, ito ba sa live tayo natin, panood ko yung mga video na iba-ibang reaksyon guys doon sa nangyari sa Senado, yung sa pagsapi ni Joel Villanueva doon sa minority. So naging majority na sila guys, no? So napahanga ako guys sa mga taong ngayon ko lang alam din na ito si Joel Villanueva, isang pastor ito. May tinanong ako kahapon, so sabi, hindi naman daw pastor. Pero sa mga napanood ko guys na mga video live ng mga membro niya o nila sa relihiyon nila, isang pastor pala siya. So siyempre, naniwala ako doon kasi nila mga membro nila. So ito guys, nag-live ako para may bigay ko rin sa inyo kung paano nangyari na taliwas yung mga pangaral nila. Kasi nga, may mga pangaral na sila dyan na puro kabutihan, kakabubuti, mga ganun. So, napahanga ako sa mga taong yun. Bakit? Kung sana ganun lahat na mag-isip na tao, walang mapagsamantalahan at walang naluko. Di ba? Tulad din ng mga Katoliko, mga membro, diehard ng pare ninyo. Pag ang pare ang nang-rape, ng molestya, sinasabi niyo tao lang sila, kaya nang-rape, di ba? So, ginagamit ang bilang isang tao para gumawa ng karamal-dumal na mga bagay. So, sa halip na talikuran ang mga ganitong tao na malinaw na mapagsamantala, manluloko, mapanlin lang, at mapanglaman, di ba? So makita natin doon ang gawain nila, kung paano sila manloko sa tao, manlin lang. So lumalabas, silang lahat ay mga impostor, di ba? Mapagkunwari. Ito yung mga pare at pastor. So ngayon, kayong mga membro, kung katulad kayo mag-isip ng mga taong na isip nila tungkol sa pastor nila, na sabi nga sa mga video nila na 18 years daw silang nagsamba o nagsimba sa relihiyon nila, na tinuturo nga puro kabutihan. Pero gumagamit sila ng mga pahina, mga Bible. Sa haba ng panahon, yun ang mga tinuturo. Ngayon, tila nag-iba ang ikot ng mundo. Dahil yung mga pinapangaral nila, italiwas naman ngayon sa ginawa nila. So, yung pastor nila mismo, tulad yan, si Joel Villanueva, siya pa isa sa nagsiwalat doon sa corruption, doon sa privilege speech niya sa Senado. Siya pang nagbulgar kung ano-ano yung mga sinasabi niya. Tapos ngayon, bigla na lang siya kumambyo. Dahil ba sa kaso niya na tinaharap na
sinasabi ng ombudsman na kasuhan siya ng plunder. So, ibig sabihin, dahil kasuhan siya, meron siyang ginawang hindi maganda. Sa akusasyon din noon, nandoon sa privilege space niya na hindi niya inamin na isa nga siya sa sangkot sa insertion sa budget doon sa issue ng flood control. Ngayon, todo tagi siya. Pero yun ang basihan ng ombudsman na meron silang kickback doon sa flood control. So, malinaw doon na itinanggi niya na hindi totoo. Ngayon, nung lumabas itong sinabi ng ombudsman na magkaroon siya ng kaso, nakakaroon ngayon ng isip-isip pag may time. Di ba? Ngayon, lumabas itong mga Marines, isa pala siya sa nabigyan ng malita. O di ba? Ngayon, doon sa kaso sa ombudsman na ihain sa kanya, hindi ito itutuloy pag lumipat siya. O di ba? Galing sa majority, lulipat siya sa minority sa side nila ni Soto na grupo ng mga tunay na demonyo. Lumabas ngayon na isa siya sa demonyo, di ba? Bakit? Sumanib siya doon sa mga demonyo. Siya nga nagsasabi na nasa panig siya ng kabutihan sa pagtuturo niya sa salita ng Diyos gamit ang Bible nila. Tapos ngayon sumanib siya doon, sumapi siya sa grupo ng mga demonyo. Kasama, tingnan niyo yung pagsapi niya, tungtuwa yung mga mukha nilang iyayaka pa sila ng mga sign nila. Tulad ni si J.B. Hersito, tuwang-tuwa. Sila Soto, lahat sila na tuwang-tuwa, makita mo sa mukha. Sila Subiri, para bang sinasabi, pre, wala na tayong kaso, pre. Yung ganun ba? Makita mo sa mga reaksyon nila na nagdiwang sila na nabuo sila na dahil lang kay Joel Villanueva, absuelto sila lahat na hindi na sila makasuhan. Di ba? So makita natin doon na sa mensahe ng Diyos na ipaghiwala niya mabuti at masama. So sa side nila Cayetano, nila Marcolita, sila yung nagsumikap na may managot sa flood control sa pira ng taong bayan na ninakaw nila para may balik sa taong bayan. Diba? So malinaw doon na sa pagsumikap sila yung nasa panig ng kabutihan. So ito naman nagsama-sama ngayon na mga sangkot sa anomalya na sila ngayong halos lahat sila na pangalan nandoon sa mga ex-marine katulad nila Erwin Tulfo at marami pang iba na kasamahan nila. So ang kapanig nila talagang nandyan ang mga testimony ng ex-marine na nagsama-sama silang lahat masama. So ito yung isa din na masabi ko na sa mensahe ng Diyos na ipaghiwalay ko mabuti at masama. Ngayon, sa pagsanib ni Joel Villanueva, nagpatunay na guilty siya. So, ibig sabihin, pastor siya, nangungurakot siya, nanguhingi siya ng mga kickback, di ba? So, nasaan yung pagiging modelo niya na nagtuturo siya sa mga membro niya para sa ikabubuti o kabutihan na may Diyos ika nga sa puso niya. Di ba? So, itong mga membro, inaniwala. Di ba?
Pero lumalabas din na ang ginagawa ni Joel Villanueva, pare niya ng isinoko ang lahat niyang membro na mapapahamak o mananakawan ng kasamahan nila. Kasi hindi lang sa loob ng simbahan nila eh. Itong mga membro, lahat tayo, nagbabayad tayo ng tax sa gobyerno, di ba? Ngayon, ang ginawa ni Joel Villanueva, siya lang ang nag-iisa na kailangan ng hanay nila Soto para mabuo sila, para maging legal na may majority sila. Ngayon, ang pagsanib niya, parang isinuko niya lahat, di ba? Na mabura ang katotohanan na ipinaglaban ng kabutihan, di ba? Kasi nga, pag once na sila na yung majority, wala na. Wala na ano magagawa ng nila Cayetano, nila Marcolita, na hindi na sila pwedeng mag-imbestiga. Matulukan na yung ang gagawin nila. Nabura na, kumbaga. Ngayon, yung membro ninyo, ni Joel Villanueva, madamay na rin, di ba? So, sa buong Pilipinas na naghahangad ng may managot sa flood control, mawala. Di ba? Hindi lang sa membro, buong Pilipinas. Sa isa lang, sa sarili lang niya mismo na isinuko niya at sumapi siya doon dahil sa ginawa niya. So, wala siyang panindigan at wala siyang ipinaglaban. Lalo na ayon sa mga toro niya. Nakalinaw doon na kaya niya ginawa dahil guilty siya sa pagpapatunayan niya sa pamagitan ng pagsuko para hindi siya makasuhan at di makulong. Kasi pag ang kaso nga i-plunder, automatic yan, hulihin ka at ikulong. Katulad ni Jinggoy Estrada. Di ba? So, yun ang ginawa ni Joel Villanueva. So, sa pagsuko nga niya, pinatunayan niya sa mga membro, sa mga tao, na nakatanggap nga siya ng balita. Kasi kung hindi ka nga nakatanggap, ipaglaban mo. Harapin mo. Hanapin mo kung ano ba siya nila na wala naman siyang tinanggap talaga. So dahil sinuko niya sarili niya, sumapi siya, at ayaw niyang nakasuhan ng plunder at makulong, nagpapatunay lang yan na totoong tumatanggap siya ng balita. At dito naman sa ombudsman, dahil nakasuhan siya ng plunder, galing din kay Crispin Remulla. So, nagpatunay din na mayroong ang bigaya ng malita na pira at meron ding pananakot. Ngayon, bakit na pananakot? Yun ang kondisyon nila eh. Na pag sumapi, walang kaso. Ngayon, tingnan din natin kung mangyari nga yun. Yung sinabi nilang sinabi niyang hidong na si Jumero, katulad ni Escudero, na sumapi din, natakot din, makasuhan ng plunder. Ano si Escudero, di ba? Wala na. So, doon pa lang, pwede na rin tayo magsabi na ang ginawa nila ni Crispin Remulla na sinabing kasuhan, lumalabas din na totoo nga yung sinabi rin ni Amy na tinatakot ang side nila ni Cayetano para lumipat
doon sa kanila Soto. Di ba? So lumalabas talaga na totoo na may pananakot. Ngayon, dahil nga pananakot, sino ang talaga kay Crispin Rimulya sa ombudsman? Sino ang nag-appoint na kahit may kaso siya? Di ba? Di ba si Marcos? Ano ibig sabihin? Si Marcos ang nasa likod ng flood control. Kasi gusto nilang makontrol, gusto nilang manipulahin ang buong sistema para hindi lalabas ang katotohanan na si Marcos ang nasa likod ng sindikato. Di ba? Ganun lang yun eh. I-atras natin yung i-atras, balikan natin ang balikan kung ano ang kwento. So ito yung lahat na sinasabi ng mga karamihan din, na ang itong sindikato na to ay organized talaga, itong korupsyon na sa flood control. Organized talaga. So, tayo naman mga kapwa, mamamayan, lantara naman yan eh. Yung ginawa nila ni Lacson, ginawa nila Soto, ginawa ng mga hanay ng mga demonyo, sila Erwin Tolpo, Tolpo Brothers, sila Lacson Soto, Soberi, Herisito, Gibersito, at sino pa yung mga kasamahan nila, sila Benanueva at sila Escudero. Malinaw doon na sila nga yung kasama sa sindikato na mulimbat sa pera ng taong bayan, na ang pera ng taong bayan pinagkati-hatian lang nila. Ngayon, pinagluluko pa nila ang mga taong bayan kung sa pinagkati-hatian ng pera, pinagluluko pa nila. Di ba? Sasapi sila doon, babalik sila doon. Yung gano'n ba? So, harap-harapan yan. Tapos yung cover up nila, kung paano nila manipulahin, paano lang guluhin ang Senado para lang hindi matuloy ang pag-imbestiga ng hanay ng kabutihan. Sila ni Alan Cayetano at sa mga kasama ni Alan Cayetano. Di ba? So, makikita talaga natin kung yung sabi nga nila, tinambano na to o sa Bisaya pa nga, isa-isahin natin. Makita natin yung cover up. So, dahil nag-cover up sila, na mamanipulan na para hindi lalabas yung katotohanan, malinaw doon na itong mga isiniwalat ng mga Marines, ito to lahat. Bakit ito? Doon pa lang sa mga nakikita natin, sa mga ginagawa nila, malinaw na doon. Yung hindi pag-imbestiga ng mga Marines sa panahon nila ni Lacson, nila Soto. Yung sa hindi pagpatawag ng mga pangalan na sangkot doon sa binabanggit na katulad nila ni Estrada, nila sino pa yung kasamahan nila doon sa binabanggit ng mga pangalan. Walang investigasyon, di ba? Ang nag-bulgar lang yung Marines. So, doon pa lang makita na natin, guys, no? So, ngayon, balik tayo kay Joel Villanueva. Isa pala siyang pastor, ano? Ngayon, kayong mga membro na naniwala dyan, kayo mga naniwala sa mga pari at pastor ninyo. Taba mga pari, kasama si Father Labi ba yun? Isa din sa mga tumatanggap ng bag na pera. So, makita doon sa sinabi ng mga Marines na ika nga, nabigyan din si Father Plabe. Ang pangalan nun. So sila yung mga nasahanay ng mga kasamaan talaga. So, pastor at pare nagsama-sama, di ba? Ngayon, kayong mga membro, naniwala kayo sa kanila, sinasamba ninyo sila, pinitingala ninyo sila, ngayon, ipagtanggol ba ninyo sila? Di ba? Malinaw doon eh. Pinagluloko na kayo. Pinapaniwala kayo na yun ang turo nila. Pero yun pala, sila pala isang mga pagkunwari, mga panglinlang, mga panglamang, corrupt na mga nagtuturo. Di ba? So ikaw, membro, pag hindi ka lumayo sa kanila, hindi may problema ka. Kaya kung ako, membro, nako,
Hindi na ako magsimba. Kung ano man ang simbahan ninyo. Born again man o Christian, Katoliko ba? Wala na. Hindi na ako mag-iisip pa. Hindi na ako magdalawang isip pa. Talikuran ko na ang relihiyon na yan. Talikuran ko na simbahan na yan. Alam nyo guys, ang relihiyon, hindi talaga yan ang makapagligtas sa atin. Ang paniniwala talaga natin. Sabi nga ng Diyos, di ba? Na ang mga pare at pastor ay tinatawag sila na biro makasalanan. Matagal ko nang isiniwalat ito. Ngayon, ano ang basihan ng Diyos sa kaligtasan? Kung ano yung mga tinuturo ko. Na kahit hindi nyo ako nakilala, kahit hindi nyo alam ang mga turo ko, pero yung sa pang-araw-araw yung gawain, sa araw-araw yung buhay, pakitungo ninyo sa kapwa ninyo tao, kapwa ninyo nasa paligid, mga hayop, o ano man yung paano nyo pagkitinguhan, ito yung makikita natin kung mapagmahal ka ba, respeto ka ba, respeto ba ang kapwa mo, magulang mo, asawa at anak mo, at kaibigan mo, at sino pa na sa paligid mo. Yung mga nilikha ng Diyos, yung respeto mo yan, pangalagaan mo ba yan, yung mga hayop na yan, kung ano meron sa paligid mo, di ba? Ito yung kaligtasan, guys. Ito yung pag ginawa ng isang tao yan, doon yung papasok na sinasabi natin na pag-ibig, Diyos ang pag-ibig. So, ito yung kaligtasan. Wala sa reliyon. Ano man ang gawin mo sa turo ng relihiyon, hindi nyo naman nagawa yung sinasabi yung may Diyos. Di ba? Ang Diyos ang pag-ibig. Kayo mismo, walang pag-ibig. Kung paano kayo makikitong, kung paano kayo namubuhay, di ba? So, ito yung sinasabi natin na isinisiwalat ko. Ng reliyon ay isang uri ng negosyo. Di ba? Pira-pira lang yan. So, ngayon, kung hindi ako totoo, bakit binigyan ako ng Diyos ng power of mind, na nagagawa ko talaga kung anong laman ng power of mind, nagagawa ko lahat, boses ko magkapagaling, at yung mga pare at pastor niyo, binansagan ng Diyos na nabira mo kasalanan. So, doon pa lang, makikita na ninyo kung alin ang turong totoo at alin ang turong kasinungalingan, panilin lang, di ba? So, ngayon, ikaw naman ang miyembro, natili ka pa ba? Di ba? Sa lahat ng mga naniniwala sa pare at sa pastor niyo, lalo na si Joel Villanueva na lataran ngayon, presko pa yan ang pagsapi niya. Ikaw, miyembro ni Joel Villanueva, ikaw, miyembro na sa relihiyon nila, isa ka sa nagsamba, isa ka sa tumitingala. Tapos nakikita ninyo, hindi lang ang mga follower niyo, hindi lang yung naniwala sa inyo, pinapahamak ninyo. Di ba? Na pinapanakawan ninyo. Di ba? Na hindi niyo na ipaglaban ang karapatan nila na dinakawan na sila dahil isinuko mo. Kasama na lahat yan sa buong Pilipinas na niluklok ka o niluklok kayo. Niluklok ka, Joel Villanueva, niluklok ka ng taong bayan, niluklok ka ng membro mo para maglingkod sa taong bayan. Tapos ngayon, hinahayaan mo o papayagan mo pala nga na nakawin ang kinabukasan nila, na nakawin ang perang kinukontribute nila sa gobyerno. Di ba? So ngayon, kung ikaw, miyembro, magpatuloy ka, wala na. Finish na. Di ba? Ganun lang yun. May problema na kayo sa pag-iisip nun. Kung ganun. Kaya napahanga ako doon sa nagsasabi na 18 years yan kung nagsumusunod kay, nagsimba pati pamilya niya. Nagsimba sila sa reliyon nila, Joel Villanueva. Sabi niya ngayon, tapos na. Nakikita na nila, kaya binansagan na nila si Escudero, si Joel Villanueva, binansagan nila na si Judas. Di ba? O, ngayon, balik tayo doon sa Judas na
pinaniwalaan ng mga libro na itinuturo ng mga pare at pastor na may demonyo, Judas o ano pang ibang tawag na Satanas. Yun yung mga turo na yun. So, sa turo ko guys, magkalayo, magkaiba. Bakit? Ang tinuturo ng mga pare at pastor ninyo na ang demonyo ay espiritu. Di ba? Judas ay halimbawa doon kay Judas. Di ba? Si Judas. Oh, na nagkalulo kay Jesus Christ. Ngayon, ito mga pare at pastor ninyo, di ba? Ipinamulat sa membro na may demonyo. Di ba? Pag once na may ginawa mo yung masama sa kapwa, sinasabihan mo siyang demonyo ka o Judas ka. O di ba? So magkalayo ang kaibahan sa turo ko. Bakit? Kasi ang turo ko, walang demonyong tao, walang demonyong espiritu. Kasi yung turo na ang demonyo espiritu Ang turo ko, ang tunay na demonyo ay tao. Bakit? Kasi ang tao nga ang gagawa ng masama Di ba? Nakita ba kayong demonyo na espiritu na mabulong sa tao? Nakita ba kayo ng demonyong espiritu na nangurap? Di ba? Nakita ba kayo ng demonyong espiritu na nagnakaw, pumatay, o ano pa? Di ba? Wala. Ang nakikita natin lahat na gumawa ng masama ay tao. Ngayon, sa turo nila na ang demonyo espiritu, sa kanila din napunta. Kasi yun ang turo ko Na once na gumawa ka ng masama, ikaw yung tunay na demonyo. Kasi ang demonyo nga tao, walang espiritu talaga. So ngayon, yung sinasabi nilang Judas, bumalik din sa kanila na sila din pala si Judas. Bakit? Ipinagkanulo nila yung karapatan na ipanaglaban ng mga tao Di ba? Iniluklok sila ng taong bayan para paglingkuran, para paglaban ng karapatan ng mga mayan. Lalo na pastor ka, ipaglaban mo yung karapatan ng mga membro mo. Di ba? Na ininanakaw ng mga kasamahan ninyo. Di ba? Tapos ngayon, sumapi ka ngayon sa kanila. O di isa ka na rin si tunay na Judas. So, gano'n nangyari guys sa kalagayan ni Joel Villanueva. Na totoo nga yung turo ko. Na ang tunay na demonyo ay tao talaga. Una, kaya ko patunayan yan. Boses ko makapagaling. Ang laman ng power of mind na sinasabi ng Diyos na bibigyan kita ng power of mind, ang power of mind mo yan is powerful. Dahil makita ka kung ano meron siya sa tao. Makita ka ng kasalanan tao, buhay man at patay, kahit matagal lang namatay. Makita ka ng parating. So itong lahat na ito guys, nagagawa ko to. Nagtambak na ang patunay doon sa mga post ko, sa mga live ko, o sa mga panggagamot ko, o sa mga kita ko ng kasalanan. Lantaran yan guys, nasa Zoom yan. Nakita ninyo kung paano ako makipag-usap ng tao at paano ko sila tatanungin na wala naman silang sinasabi at wala akong alam kung ano meron sila. Pero pag naitanong ko, bakit inaamin nila na totoo ang mga nakita ko. So yun guys, nagpapatunay na totoo na meron akong power of mind. So ito yung kaya kong patunayan sa inyo na may Diyos akong kausap. Sila, mayroon ba silang kayang gawin? May backup ba sila na binigay ng Diyos sa kanila para patunayan sa mga membro at sa mga tao na totoo silang pinag-utusan ng Diyos na mangaral, di ba? Ngayon, ang sabi lang nila, kausap nila, sabi ng Diyos. Ito yung mensahe ng Diyos. Pag sinabi mo, ito ang sinabi ng Diyos, ito mensahe ng Diyos, ikaw mismo kausap mo ang Diyos, di ba? Ganun lang yun Ako, sinabi ko, kausap ko ang Diyos, kasi sinabi ni Jesus Christ, ikaw ito naniwala sa akin, Jesus Christ. Di ba? Kaya nabinuan ka sa napili ko, bigyan kita ng power of mind. Iyan, kanya galing yan. Ngayon, ano patunay ko sa inyo yan? Kung wala akong kaya gawin, di ba? Lip-sync lang yun. Gumawa lang ako ng kwento. Pero dahil nga, nagagawa ko lahat, ang laman ng power of mind,
Ito to, kausap ko siya. Ngayon, kung ano yung tinuturo ko sa tao, ito yung gusto ng Diyos. Di ba? Kung ano yung isinisiwalat ko, ay sa paniniwala ko, yun yung hindi totoong turo. Katulad ng mga pare ninyo, mga pastor ninyo, na tinuturo nila, puro lang pera-pera lang. Di ba? So, negosyo. Ito yun. Totoo. Kasi yun sinabi ng Diyos sa akin, ha? Ikaw, ang naniniwala sa akin. Kasi isa yung paniniwala ko, na ang relihiyon, hindi ang kaligtasan. So, ito yung basihan ko. Na tama ko. Ngayon, kung tunay kaligtasan naman, ito naman yung tinuturo ko, sinasabi ko sa inyo, na ang tunay na kaligtasan kung paano tayo nabubuhay. Di ba? At hindi natin kailangan ng relihiyon. Ganun lang kadali yung guys, hindi mahirap. Kaya sabi ng Diyos, tatlo lang kailangan sa tao. Ano kailangan niya ng Diyos sa tao? Pagbabago, pagsisisi at tubos sa paniniwala. Di ba? Ano yung babaguhin ninyo? Sarili niyo mismo. Kung ano yung gawain ninyo. Sarili niyo mismo. Kung anong pinaniwalaan ninyo. Di ba? Naniwala kayo na ang reliyon ng kaligtasan, na makita naman na hindi. Baguhin ninyo. O masama kayo, baguhin ninyo. O mabuti na ang gagawin ninyo. Ngayon, pag ginawa ninyo ito guys, ito yung sinasabi ng Diyos na papasok na tatlo lang ako sa tao. Pagbabago, pagsisisi. Ngayon, bakit ang pagsisisi kasama? Kasi nga, pag ginawa mo na yung guys, yung pagbabago, ibig sabihin nagsisi ka. Kasi na, mali ngayon, katulad nun. Ang buong akala mo na ang reliyon pala, iyon ang kaligtasan. Di ba? Ngayon, babaguhin mo na, talikuran mo ang reliyon mo. So, nagsisi ka. Kasi nga, na papahamak ka, nagkakasala ka, dahil hindi mo sinasadya. Kasi hindi mo naman alam Dahil lang sa turo, naniwala ka. So, nagkakasala ka. Bakit ka kakasala? Pinaniwalaan mo So, babaguhin mo na, talikuran mo. So, nagsisi ka na. Di ba? Ito yung pagbabago, pagsisi. Ganyan ginawa ninyo, yung tatlong sinabi ng Diyos na pagbabago, pagsisi at paniniwala, so ginawa na yun yung isa, pagbabago, pumasok na yung pagsisisi, papasok na yung paniniwala. Kaya mo ginawa Kasi naniwala ka So, hindi mahirap pala guys, ang gagawin. Yung pagbabago lang, yung baguhin nyo bilang Kristiyano, baguhin nyo ang paniniwala ninyo na mali nga naman talaga, makita ninyo, lantara naman. Ngayon, ano yung pagkatao ninyo, tunay yung pagkatao, ano ang pag-uugali ninyo, pakitungo nyo sa lahat ng bagay, sa kapwa ninyo, sa delikha ng Diyos, baguhin ninyo. Ngayon, kung dati kayong basag ulo, kung dati kayong pangit ang ugali, lahat yan. Tapos ngayon, yung paniwala ninyo na buong akala nyo yung tama, talikuran nyo, baguhin ninyo. Kung dati kayo nagbigay ng pera sa simbahan ninyo, huwag na kayo magbigay. Dahil nasa sinabi ng Diyos na please don't sell my words. Na once magbigay ka ng pera, na yun ang paniwala ninyo sa mga tight-tight na yan, para na lang yung binibili kayo ng kaligtasan at itulak ninyo ang pare at pastor ninyo na magkasala na walang Diyos na pagkakitaan. Ito yun. Ngayon, yung binago ninyo yan. So ngayon, dahil na ginawa na ninyo, pumasok na lahat ng sinabi ng Diyos na tatlo. Pagbabago, pagsisi at labas sa paniwala. Dahil ginawa ninyo yun, anong sinabi ng Diyos? Na saan ang pagbabago at pagsisisi ng isang tao, samantalang inuulit-ulit niya ang mga bagay na ayaw ko. Di ba? Ayaw ng Diyos yung naturo ng pare at pastor ninyo dahil hindi ba sila totoo pinag-utusan at pinaniwalaan ninyo. So, baguhin ninyo. Ngayon, pumasok na yung pagsisisi. Ngayon, dahil ginawa na ninyo lahat, na hindi nyo na inulit, yun yung pumasok ni sinabi ng Diyos na isa sa ayaw ko sa tao ang paniniwalang may kapalit. Ito yung ginawa lang ninyo ang isang bagay. Ang sinasabi niya na nasaan ang pagbabago ng isang tao samantalang ulit niya ang mga bagay na ayaw ko. So, ibig sabihin guys, huwag na ninyong ulitin. Sinabi nga ninyo na mali ang turo ng mga pare at pastor, pero ginawa ninyo. Sinunod ninyo. Nagbigay pa rin kayo ng pera o ano pa yung sinusunod ninyo na pinapasunod sa inyo. Di ba?
So, ibig sabihin, hindi ka nagbago, hindi ka nagsisi. Kasi ginagawa pa ninyo eh. Kailangan, talikuran mo talagang tuluyan at huwag mo nang gawin. Katulad ng sarili niya mismo. Pangit ugali mo, alam mo nang mali, humingi ka ng kapatawaran, ginawa mo uli. So, walang pagbabago doon. Yun yung sinabi ng Diyos. Nasaan ang pagbabago at pagsisisi ng isang tao samantalang ito ulit niya ang mga bagay na ayaw ko. Malinaw doon ha? So, yun guys, ano ng Diyos. Ngayon, yung sinasabi ng Diyos na isa sa ayaw sa tao paniwalang may kapalit. Ito yung mga paniniwala guys sa tao na humihiling tapos magsimba o ano man. Ito yung pag may biyaya nagbigay sa simbahan kasi nga ang buong akala ay kay binayaan dahil nga sa pagsimba. At hindi nyo naisip guys yung mga biyaya na dumating sa buhay natin. Bunga yan sa pagsumikap natin. Sa pagsumikap ninyo. Kaya nga kayo nagkaroon ng trabaho kasi nagsumikap kayo, nag-apply, naghanap ng trabaho, natuto kayo sa mga bagay-bagay dahil ang alam ninyo, magagamit ninyo balang araw. Ngayon nagagamit ninyo, tapos kung nagkaroon kayo o kumita kayo, hindi ibig sabihin na dahil yon sa reliyon niyo. Kasi wala namang ginawa ang reliyon sa inyo eh. Di ba? Hindi naman tumutulong ang reliyon sa inyo. Ngayon, nagkaroon ka nun, ibig sabihin, sa pagsumikap mo, sa paniniwala mo na yun ang maka-ahon sa inyo sa hirap, kaya ka nang sumikap. So, nagkakaroon ka ng bunga. Nagkakaroon ka ng biyaya. So, bakit mo ibigay doon sa pare at pastor ninyo? Di ba? Doon pa lang, mag-isip na kayo. Ikaw ang nagsumikap. Ikaw ang nagpakahirap. Dugo at pawis ang puhunan mo. Tapos may kaparte yung pare at pastor mo. Dahil sa turo nila na kaya kami niyayaan. Dahil sa reliyon lang, hindi po totoo yan. Ang biyaya, guys, nagagaling yan sa iyo. Kasi nang sumikap ka. Subukan nyo, huwag kayong magtrabaho. Subukan nyo na huwag maghanap ng trabaho. Magsimba lang kayo na magsimba. Kung meron kayong biyaya na dati sa buhay. Wala. So, walang ginawa ang reliyon. So, tinuturo lang nila yan. Ayon sa turo ko, na natuturo sila na sila makikinabang na pabor sa kanila. Yun yung mga tinuturo ko. Na ang mga pare at pastor, nagtuturo yan nang sila makikinabang. Katulad ng mga turo nila na hindi kayo biyaan pag hindi nila wala kang relihiyon o hindi ka nila kasapi. Paano naman yung ibang tao na wala namang relihiyon na may biyaya naman? Ito yung mutsis gaya na gagamitin dapat ng tao. Ito yung dito nakikita natin lahat eh. Na maraming kasinungaling ang turo na pananakot. Kaya nga sa turo nga nila, pag hindi ka nagbibigay sa biyaya mo, kaparti doon sa nila na 10% o ilang porsyento, babawiin ng Diyos, di ba? Bakit babawiin ng Diyos yan? May Diyos ba na gusto magutom ang naniwala sa Kanya? Di ba? May Diyos ba na gusto mawalan? Gusto pa nga ng Diyos na kumita ang tao. Di ba? Tapos babawiin niya dahil hindi siya nagbigay ng 10%. Sino gumamit nun? Ito yung pare at pastor ninyo. Ito yung mga tinuturo nila na panakot. Ikaw naman natakot, bigay ka. Di ba? Kahit kulang pa sa pamilya mo, nagbibigay ka talaga. Dahil takot ka bawiin lahat yan. Pero hindi ganun ang Diyos. Nagkakaroon ka ng mga bagay na yan dahil nagsumikap ka. At hindi yan dahil sa reliyon niyo, dahil sa pastor niyo. Sasabi nga niyo, paniniwalaan niyo yung turo ng pare at pastor niyo na ipagdasal kayo. Di ba? Pag sila ang may sakit o sila ang may problema, ipagdasal niyo kami. Ano yan? Sila na ngayon nagtuturo na ipagdasal. Ipagdasal kayo, powerful ang dasal nila nga, ika nga. Tapos ngayon, pag sila na may problema, ipagdasal niyo. Ano yun? Di ba? Doon makikita natin kasinungalingan. Ngayon, kung totoo pala ang turo ng ipagdasal, bakit yung nangyari ngayon sa Senado, nangyari sa Kongreso, nangyari sa Presidente, ang nangyari sa mga kurap na yan, mula noon pa, paliit pa tayo, bago pa tayo ipinanganak, may korupsyonan. Bakit hindi nawala yung korupsyon?
Yung mga matay tao dyan, yung mga pulis na huhuli dyan na wala, hindi na yun sa batas. Yung Crispin Rimulya ninyo yan, na nakot yung mga kapulisan ninyo yan, yung mga DILG ninyo yan na nakahara sa mga mabuting mga senador. Sinasabi ang dasal ninyo. Dapat pinatunayan ninyo na ang dasal yung powerful. Wala na dapat rally sa kalsada, wala na dapat rally sa Senado, wala nang rally sa IDSA. Dahil sa pagdadasal ninyo, pagsama-sama yung dasal. Wala na dapat yan, di ba? Tinuturo na nga ninyo yan eh. Naniwala na kayo na pagsama-sama pagdadasal ay powerful. E nasaan yun? Hindi natin makikita. Di ba? Yan yung sinasabi ni Alan Cayetano, ipagdasal niyo kami. Di ba? Nasaan yun? Naniwala sila, di ba? Wala. Pero kung ang mga taong nangurap, ang mga taong masama, yung mga congressman na yan, yung mga senador na yan, naniwala na may Diyos, yung presidente na yan, kung may Diyos yan na pinaniwalaan, ngayon, naniwala sila, di ba, ng Diyos? Anong meron sa Diyos? Pag-ibig. Number 1, pag-ibig. Anong gusto ng Diyos? Kabutihan. Pangalawa, dito na lang tayo. Pag-ibig at kabutihan. Pag nagsama yan, tanong ko sa inyo, meron magagawa ng masama? Wala. Meron ba kayong ipagdasal? Wala. Di ba? Alisin natin ang pagdasal. Anong ipagdasal ninyo? Gumagawa na nga ng kabutihan ang tao kasi may Diyos siya eh. Mayroon siya pag-ibig. Di ba? Kaya niya ginawa yung mga bagay na tungkulin niya, ginawa niya pagsilbi sa taong bayan, dahil yun ang alam niya, yun ang ikabubuti ng buong bansa. Di ba? Kaya sila gumawa ng batas na para maprotektahan ang taong bayan dahil ito ang ikabubuti. Kaya sundin natin ang batas para sa lahat, sa ikabubuti. Ito yung may Diyos sa puso. May batas tayo sa lupa, may batas tayo sa kabilang buhay o may batas ang Diyos. Ang susundin natin dalawa, batas sa lupa una. Pangalawa, batas ng Diyos. Para magsama ito at mabuhay ang taong may Diyos at may pag-ibig. At gagawin ng tao puro kabutihan. Dahil puro kabutihan, sino ang may tawagin natin demonyo? Wala, di ba? Sino makikinabang? Tayong lahat makikinabang. Kasi puro kabutihan na. Dahil puro kabutihan, sino magsigawan dyan na ipagdasal natin sila? Di ba? Wala, di ba? Wala kayo ipagdasal. So, ibig sabihin, ang kailangan na pala ng tao, maniwala na may Diyos sa buhay at ang Diyos ang pag-ibig. Dahil pag biro ng tao nito, walang masama sa mundo. So, ang ituro lang natin, ang Diyos ay buhay, ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos ang tagapaglikha, at ang Diyos ang tagapagligtas. At walang ituturo na ipagdasal ko kayo. Hindi ako nagdadasal sa inyo. Itinuturo ko ang tamang paniniwala na ang Diyos ay buhay, ang Diyos ang pag-ibig, ang Diyos ang tagapagligtas at tagapaglikha. Pag meron tayo nito, walang mangurap, walang gumawa ng masama, walang papatay, walang mag-a-addict, walang magnanakaw, walang mag-akitrak, walang mag-hold up, walang maglalamang sa kapwa. Kasi ito yung ayaw na Diyos ng mga bagay na binanggit ko. Pero kayo, mga pastor, kayo mga pare, anong tinuturo ninyo? Ipagdasal natin sila. Ang pagsasamang pagdadasal is mapakinggan ng Diyos. Ang tanong ko sa inyo ngayon, nasaan yan? Sige nga. Patunayan niyo, ipakita niyo. Nasaan? Wala tayong makikita. Kasi nga, hindi nga totoo yan. So, lumalabas, kayo mga pare at pastor, kayo malilinlang, mapanglamang, magkunwari, manluloko, magaripis, molestya, yun ang gawain ninyo eh. So ngayon, malinaw, na naloko ninyo ang tao sa haba ng panahon.
Ganyan yung ipakita sa panahon na to ng krisis ng administrasyon ni Marcos. Dito niyo ipakita, ipagdasal niyo si Marcos na hindi na mag-adik-adik. Ipagdasal niyo si Marcos na magpa-helpful countries. Ipagdasal niyo si Marcos gumawa ng kabutihan. Ipagdasal niyo ang congressman. Di ba? Nagawa ng kabutihan. Ipagdasal niyo ang mga senador, gumawa ng kabutihan. Ipagdasal niyo si Crispin Remulla na hindi na manakot. Ipagdasal niyo mga kapulisan na hindi na mangutong. Ipagdasal niyo ang mga LTO na hindi na mangutong. Ganun lang yun. Tapos, ipagdasal niyo ang mga custom na hindi na murap. Lahat yan ipagdasal niyo. Kasi powerful ang ika nga. Pero walang nangyari. Lumalabas talaga, hindi totoo. Lumalabas talaga, kayong lahat, maluloko, malinag. Kaya dapat nang tawagin kayo ng Diyos na number 1 ang kasalanan. So magandang umaga guys sa inyong lahat. And God bless us all. Sa pagkikita natin muli.